Pagbebenta ng 29 pesos per kilo na bigas ngayong buwan ng Agosto at ang turnover ng mga irrigation equipment. Sa Pampanga, ating tatalakayin kasama naman si Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Engineer Guillen, magandang tanghali po. Hello po ma'am, magandang tanghali po sa atin lahat. Good afternoon po. Engineer, paglilinaw lang po, nagsimula na po ba ang NIA sa pagbebenta ng 29 pesos per kilo na bigas tulad ng naipangako po nito? At saan naman po ito mabibili ng ating mga kababayan? Yes ma'am, nagsimula na po tayo. Soft launching natin kanina sa central office. Then sa next, yung talagang roll out po next week. And then ita-turn over na po namin yung aming mga na-produce dito po sa DA para po sa yung kadiwa ng ating Pangulo para sama kasi convergence project po namin ito ng DA po. Sir, sa inyong datos naman, gaano karaming bigas po ang inyong mapoproduce mula sa mga contract farming agreement na ito para makamit ang 29 pesos per kilo na presyo? Dito po sa ating 40,000 hectares ma'am ay around 100 million kilos ng bigas. So around 10 million sacks po yan ng 10 kilograms na rice. Engineer, matapos maibenta po ang lahat ng bigas na ito sa mababang halaga, posible po bang masundan at mapalawak pa po ito? At kailan po kaya maaaring asahan ang susunod na batch ng murang bigas? Oo naman po. Ang totoo niyan ay every week na po kami nag-meeting sa DA sa pangunguna po ni Secretary Laurel para po mapalaki natin po ito sa buong bansa. Ano po? Dahil, merong 1.3 million hectares na irrigated land eh. So kung magawa po natin ito sa buong bansa, malaking tulong po ito sa ating mga farmers at saka sa ating food security. So sir, ano pong masasabi ninyo na itong, kumbaga, ang inyong mandato sa inyong tanggapan ay irrigation pero nagiging sa inyo na rin itong pagbebenta ng bigas na 29 pesos per kilo. Naalala ko noon, sinabi ninyo sa isang press briefing sa Malacanang na sa inyo lang po yan doon sa compound ninyo nabibili pero parang lumaki po siya dahil ang daming gustong mag-avail nito. So, nadagdag po ito sa inyong trabaho, dyan sa inyong ahensya? Ma'am, ito po ipagtugon naman sa panawagan ng ating Pangulo na magtulungan tayo, magbayanihan. Kaya tayo, tinatanggal natin yung paradigm shift ng yung mga government agencies na kanya-kanya. At nakikisama po kami dito sa panawagan ng ating Pangulo. Maganda naman po ito at kung pinagsama-sama nga natin yung resources ng national government agencies, mas marami po tayong matulungan ng mga kababayan. So sir, sa ibang usapin naman po, ano po ang masasabi ninyo naman sa pag-turnover ni Pangulong Marcos Jr. ng mahigit 700 million pesos worth of irrigation equipment sa Pampanga kamakailan? Ay, napakalaking tulong po ito, mama. Actually, yung last year, meron na siyang binigay na 141 units na backhoe. Okay, at mula po sa irrigation na equipment na ito, Engineer, ano po yung mga particular na tulong, yung mga problema na maa-address ng mga irrigation projects na ito? Lalo na yung recent, dyan sa Pampanga. Ma'am, ito po kasi magagamit na naman natin yung additional na backhoe for mag-desilt ng mga irrigation canals para po makatulong sa ating mga farmers dito po sa paparating namang La Nina. So, malaking bagay po ito, ma'am. Ramdam ng mga farmers natin lalo ngayon, dumarami ang equipments po natin. So, tuwang-tuwa po ang ating mga magsasaka. So, Engineer, sa sunod-sunod na mga proyekto, maaari po ba kayong magbigay ng ilang irrigation projects sa ngayon na malapit ng mapakinabangan ng ating mga kababayan? Marami po ito. Nationwide, yung ating mga solar irrigation projects lang ay almost 1,000 units na po yun. Tapos, yung mga malalaki naman po na projects natin, may mga patapos na tayo sa Bohol, dito sa Quezon, dito rin po sa Ilocos Norte. Hanggang Mindanao po ito, ma'am. Marami pong sabay-sabay natin projects. Naging posible po ito dahil doon sa additional na budget na ibinigay sa atin ng Kongreso last year. Ano pong mga preparations po natin ngayong pagsapit ng La Nina, Pagdating po sa yung mga pagbaha, alam ko tumutulong rin po kayo dyan. Ma'am, ang magandang na itutulong ho ng NIA ngayon ay itong mga high dams natin, katulad ng Magat, itong Pantabangan,
makakatulong po ito kasi yung pantabanan lalo, hindi malayo pa bago mapuno yan. So, marami pa siyang ma-absorb na tubig, makakabawas po sa baha. Opo. Okay, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan mula po sa inyo dyan sa National Irrigation Administration. Well, kami po sa NIA ay patuloy na nakikipagtulungan sa ating Pangulo. Nagsisipag po kami kasi nakita po natin kung gaano kaseryoso ang ating Pangulo dito sa ating minimithing bagong Pilipinas. Ano po, gusto po niya mabigyan tayo ng food security. Kaya ang NIA po kasama ang ating mga Irrigators Association ay tulong-tulong po kami para po maparami natin yung ating food production, makatulong po tayo sa food security. Maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Thank you din po. Maraming salamat.